Nanay. Morning, Daddy. Gising na po ako. Yes good morning, baby. Natutulog pa si nanay, nagising ako sa pabulong na pag-uusap na yon ng mag-ama sa tabi ko, at mga paggalaw nila na nararamdaman ko, magana, Daddy. Gugutom na po ko, Magluluto si Daddy ng breakfast. Pero hug muna natin si nanay. Opo. Hug nanay. Dahan-dahan lang, baby. Baka tamaan ang likod ni nanay. Naramdaman ko ang pagyakap ni Crystal sa likuran ko. Parang nararamdaman ko rin ang braso ni Claude sa akin. Sakit palikod, nanay? Tigas. Tigas, Daddy, likod ni nanay. Brace ni nanay yan. Dinilat ko na ang aking mga mata. Napahinto ako ng katawan ni Claude ang nabungaran ko habang nakayakap ang braso ko sa kanya. What na napansin ko rin na hindi na unan ang hinihigaan ko ngayon kundi braso na niya. Nakasubsob ako sa dibdib niya at nalalanghap ko ang mabango niyang amoy, biglang namilog ang mga mata ko at tuluyan na akong nagising. Gusto ko sanang bumangon ngunit yakap nila ako pareho ni Crystal. Nagkunyari akong nagigising pa lang. Inalis ko ang braso ko mula sa pagkakayakap ko kay Cloud, nanay. Gising ka na, nanay? Morning, nanay, tumihaya ako at nilingon si Crystal. Nagpatay mali siya ako sa posisyon namin ni Cloud na magkaharapan. Ang isa niyang braso ay nakayakap din sa baywang ko. Inalis ko ito bago ko siya nilingon at sinamaan ng tingin. Good morning, Sleeping Beauty, bati naman niya sa akin habang sumisilay ang mapanukso niyang ngiti sa mga labi niya. Inirapan ko siya bago ko muling hinarap si Crystal. Good morning, anak. Ang aga mo namang nagising. Bangon na tayo. Opo. Gutom na ko, nanay. Ako na ang magluluto ng breakfast. Napalingon naman kami kay Cloud nang mabilis siyang bumangon at umalis ng kama. Napataas ang kilay ko habang pinagmamasdan siya si pagsipagan. Mapapagod ka rin, mabilis din namang isama ako, Daddy. Sama ako, bumaba ng kama si Crystal at hinabol siya. Kaagad din di come on, tutulungan mo ba si Daddy? Naman siyang binuhat ng ama niya. Opo. Tulong po ko, hindi na nila ako nilingon pa at tuluyan na silang lumabas ng silid. Napatulala na lamang ako at napabuntong hininga ng malalim habang nakatitig sa nakasaradong pinto. Naalala kong bigla ang buong magdamag na magkatabi kami at magkayakap ni Cloud. Pati na rin yung mga sinabi niya kagabi bago ako nakatulog. Ako rin, gulong-gulong na rin sa kanya. Dito kami natutulog sa room niya. Magkatabi. Magkayakap. Siya ang nagpapaligo sa amin ng anak niya. Pinagluluto niya kami. Ano pa ba ang kulang para matawag na isa na kaming buong pamilya? Bigla kaming bumagsak sa ganitong sitwasyon na dapat ay kinasusuklaman namin ang isa't isa dahil sa pagkasira ng kasal niya sa ibang babae at ang masamang trato niya sa aming mag-ina, lalong-lalo na sa anak ko noong una ilang beses na niyang inangkin ang katawan ko. Ano ba ang tawag sa mga yan? No level. Dapat walang pusong ma-involve. Katawan lang at pagsasamang ganito. Haste. Napasabunot na lamang ako sa buhok ko. Sumasakit lang ang ulo ko sa kaiisip. Minabuti ko na lang din na bumangon at inayos ang kama. Kumakalam na rin ang tiyan ko. Naalala kong maaga nga pala ang naging hapunan namin kagabi. Nagtungo ako sa banyo at umihi. Naghilamos na rin ako at nagtoothbrush ng mga ngipin ko. Mabango na ulit ang hininga ko. Napansin ko ang mga mamahaling mouthwash dito ni Cloud. Kaya naman pala ang bango palagi ng hininga niya kahit bagong gising. Sinubukan ko rin itong gamitin. Maanghang at napakabango. Matapos kong mag-gargle ay kaagad na rin akong lumabas ng banyo. Lumabas din ako ng silid at bumaba. Wala naman sinabi si Cloud na bawal akong lumabas ngayon. Sinilip ko muna sila sa loob ng kusina. Daddy, galing ako, Galing ako, ti Crystal na nakaupo sa isang silya habang suot ang isang malaking apron. May hawak siyang puting bagay na binibilog na tanaw ko siya sa mga kamay niya. May mga harina rin sa ibabaw ng mesa, may sugar at kung ano-ano pang panggamit sa pagluluto ng cookies. Malamang, cookies ang iluluto nila dahil may mga binilog na palapad na silang nagawa. Nakasalansan na ang mga ito sa isang tray. Tinanaw ko rin ang kanyang ama na ngayoy abala naman sa sink. Nakahubad baro na ito pero may suot ding apron.
Ang hot niya tuloy tingnan. That's good, baby. Good girl. Tapusin ko pa to, daddy. Ubusin ko po to. Kaya mo pa ba? Isasalang na natin iyan sa microwave. Opo. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila. Hindi ko lang ma-imagine na ganito niya kabilis matatanggap ang anak namin simula noong masira ni Crystal ang kasal niya. Natatandaan ko pa na halos isumpa niya noon ang anak namin sa sobrang galit niya. Hindi ko naman siya kinakikitaan ngayon ng pagkukunwari minabuti ko na munang tumalikod at lumabas ng bahay. Kaagad akong nagtungo sa bus namin. Nakasarado ang pinto nito, hinila ko ito hanggang sa mabuksan. Kaagad akong pumasok sa loob at ininspeksyon ang buong paligid. Wala namang nagbago dito. Ganon pa rin sa dati, maliban na lang sa mga box ng gatas ni Crystal na wala na sa mesa. Dinala na siguro ang mga iyon sa kusina. Nagtungo ako sa dulong bahagi at pinagbubuksan ang mga drawer ng Durabox. Wala nang ang laman ang mga ito. Sinaig niyang lahat. Hinanap ko ang bag ko sa buong paligid, ngunit hindi ko ito makita. Kaagad akong tumingala sa kisam. Umakyat ako sa kama at kaagad na hinanap sa itaas ang sobre na naglalaman ng maraming pera na nagmula kay Adam. Ngunit ang cellphone ko ang una kong nakapa. Kaagad ko itong inilabas at ininspeksyon. Naka-on pa rin naman siya pero 10% na lang ang battery. Napansin ko ang Gmail notify sa itaas at naka-on pa rin ang wifi nito. May notify, biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kaagad kong pinuntahan ang Gmail API ko at binuksan ito. Mas lalong kumalabog ang dibdib ko nang makita ko ang pangalan ni Athena Baker sa top. Nag-reply siya. Fuck! Hindi ako makapaniwala. Bigla kong nakagat ang mga daliri ko. Naghalo-halong bigla ang nararamdaman ko. Kinabahan akong bigla. Ano kaya ang sinabi niya? Pumayag kaya siya sa alok kong makipagkita sa kanya? Nagpalakad-lakad ako sa ibabaw ng kama at hindi malaman ang gagawin. Pero kailangan kong tatagan ang loob ko. Kailangan ko itong harapin. Bumuntong hininga muna ako ng malalim bago ko ito tuluyang binuksan. Unang bumungad sa akin ay ang message ko bago ako nag-scroll pa ibaba, no worries. I'll be back soon. Lang ulit akong napakurap sa kakaunting reply niyang yun. Yun lang. Babalik na siya. Paano na? Bigla akong nanghina. Napaupo akong bigla sa kama. Ngayon ako nakaramdam ng pagsisisi na sana ay hindi na lang ako nagpadala ng mensahe sa kanya. Paano na ang anak ko? Siguradong siya ang pipili ni Cloud kaysa sa aming mag-ina. Nanay, bigla akong napalingon sa pinto at nabungaran ko doon si Cloud. Habang karga si Crystal, bigla akong nataranta at hindi malaman kung saan ilalagay ang phone ko. Naglalakad na sila palapit sa akin at mariin ang pagkakatitig sa akin ni Cloud. Kaagad ko na lamang itong inilagay sa likuran ko. Nanay, kakain na po tayo. Luto na iyong cookies. Luto namin ni Daddy. Ibinaba niya si Crystal at tumakbo naman ang anak namin patungo sa akin. Nagpatuloy din sa paglapit sa amin si Cloud, Nanay. Lika na, Nanay. Kinuha ni Crystal ang kamay ko at pilit na hinihila. Ah, sige, anak. What's that? Tanong naman ni Cloud. Kasabay ng mabilis na pagtungo ng kamay niya sa likuran ko. Kaagad niya ring nakuha ang phone ko mula doon. Ano, Cloud? Tinangka ko pa itong agawin mula sa kanya, ngunit kaagad na niya itong inilayo, habang ininspeksyon na ang screen nito, mas lalo pa akong kinabahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Crystal naman ay biglang nanahimik habang palipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ng daddy niya. You emailed her. Muli akong napatingala kay Cloud, unti-unting nagdilim ang kanyang anyo habang nakatitig sa akin. Gumagalaw na rin ang panga niya. Noong nakaraan pa yan. Elif, did you do this? Di ba, hinahanap ko nga siya. Kailangan ko siyang ibalik, di ba? Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko sa pisngi sa sobrang frustration. Kaagad ko rin naman itong pinunasan. Nanay, kaagad kong niyakap si Crystal upang hindi niya makita ang hitsura ko. Stop crying. Wala kang dapat na iyakan. Napatitig ako kay Cloud sa sinabi niyang yon. Ibinaba na niyang muli ang phone ko sa aking tabi. Come on, Crystal. Let's have breakfast. Muli niyang binuhat si Crystal. Sumunod ka na sa amin.
Nanay, tawag naman sa akin ng anak ko habang kumakaway. Susunod na ko, anak. Kaagad kong pinunasan ang mga luha ko sa pisngi at tumayo na rin. Isinilid ko sa bulsa ko ang phone ko bago ako sumunod na rin sa kanila. Pagdating sa dining room ay nakahayin na ang mga pagkain. May cookies, pancake, toasted bread, bacon and lettuce. Mayroon na ring 3 tasa ng gatas pero walang kanin. Sanay ako na kanin ang almusal. May natira pa bang kanin kagabi? Gusto mo ng rice? Kaagad na tanong sa akin ni Cloud, mabilis din siyang tumayo. Ako na. Iinitin ko lang. Pipe, hindi ko na rin siya napigilan pa nang mabilis na siyang nagtungo sa kusina na pabuntong hininga ako ng malalim. Seryoso ba talaga siya sa mga ginagawa niya? Nanay, sarap po to. Cookies. Ako po gumawa nito. Patuloy naman sa pagsawsaw ng cookies si Crystal sa gatas niya bago niya ito isinusubo sa bibig niya, tikim nga si nanay. Oh. Kaagad din naman niya akong sinubuan. Nagsarap nga. Manamis-namis. Ako po gumawa niyan. Napapalakpak naman siya sa sobrang tuwa. Ang galing mo na. Sinong nagturo sa iyo? Si Daddy po. Ganto daw po yung cookies. Ang galing ni Daddy. Biglang pumasok muli dito sa loob si Cloud na may bitbit ng mangkok na umuusok-usok pa. Kaagad niya itong ipinatong sa mesa at kanin ang bumungad sa akin na laman yon, it's still hot. Muli siyang bumalik sa silya niya. Napapagitnaan namin si Crystal, yoko ng kanin, Daddy. Kay nanay yan, mabilis niyang sagot kay Crystal. Ito lang po sa akin. Cookies, saka pancake. Kain na, anak. Muli na kaming nagsimulang kumain. Ipinaglagay pa ako ni Cloud ng bacon sa plato ko at pinagsilbihan niya rin ang anak namin. The renovation of our daughter's room will start today, Anya, habang just stay in our room and don't ever go out. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain. Bawal ba nila kaming makita? Diretsahan ko ng tanong sa kanya. Kaagad niya rin namang sagot. Bigla akong natahimik. May munting kirot akong naramdaman sa dibdib ko. Bumuntong hininga siya ng malalim bago muling tumunghay sa akin. Give me time before I take you out in public. It's not that easy and it's too early. Please understand me. Napahinto naman ako at napatitig sa kanya. Pati ako. Kasali ba ako? Ano ba talaga ang plano niya sa amin? Pagkatapos naming kumain ay buong maghapon na nga lang kaming nagkulong ni Crystal sa kwarto ni Cloud. Maaga rin kasing dumating ang mga trabahador at maagang sinimulan ang pagre-renovate sa magiging silid ng anak namin, dinalhan na lamang din kami ng pagkain ni Cloud dito sa loob ng silid. Nakasabay pa rin naman namin siyang kumain sa pananghalian. Siya pa rin ang nagpaligo sa amin ni Crystal at pagkatapos ay lumabas din siya kaagad upang tingnan naman ang mga gumagawa. Buong maghapon lang kaming nanood ng TV ni Crystal. Nagkalat ang mga laruan niya dito sa loob ng silid. At natulog na lang ako pagdating ng hapon. Soundproof naman daw ang silid na ito kaya't hindi kami maririnig sa labas kahit napakatinis ng boses ng anak namin. Pagsapit ng gabi ay doon pa lamang kami nakalabas ng silid. Nakauwi na ang mga trabahador ni Cloud. Sinilip ko ang silid na pinaayos ni Cloud habang nasa ibaba na ang mag-ama. Nasa tabi lang ito ng kwarto niya at gano'n na lamang ang pagkamangha ko nang humantad na sa akin ang loob ng silid divigod. Napatakip akong bigla sa bibig ko. Para akong napasok bigla sa kabilang mundo kung saan puro ice lang ang nasa paligid ko. May mga punong kahoy pero lahat sila ay napaulanan din ng maraming snow. Nasa gitna ng kagubatan si Elsa at Anna na nasa kaliwang bahagi, naririto rin si Olat. May frozen castle naman sa kanang bahagi. May frozen logo sa kisam, ganon din sa isang bahagi dito sa ibaba. Napakaganda. Paint pa lang ang mga ito pero sobrang ganda na. What more kapag nalagyan na ng mga gamit? Siguradong magugustuhan ito ni Crystal ko. Nakikinita ko na ang magiging reaksyon ng anak namin. Nagtungo rin ako sa bathroom at namangha din ako nang makita ko si Elsa na nakapaint sa pader with frozen logo at mga kabundukan na napupuno ng iced out. Grabe, ang ganda nito. Hindi na ako makapaghintay pa na makita ito ni Crystal ko. Talagang magugustuhan niya ang mga ito. Lumabas na rin ako ng silid at sumunod sa kanila sa ibaba. Naghahanda na sila ng pagkain sa mesa. Nanay, kakain na po tayo.
Sarap luto ni Daddy. Tulong po ako, saad ng anak ko habang naglalagay siya ng mga kubyerto sa mga platong nakahayin na sa mesa. Napakasipag naman talaga ng anak kong to. Umupo ako sa isang silya at hindi ko napigilang yakapin siya. Yun, nanay. May kukunin pa po ko. Kaagad din siyang kumawala mula sa akin at muling bumalik sa kusina. Hey, baby. Nakasalubong naman niya ang kanyang ama na may bitbit na bandihado. Napupuno ito ng umuusok na kanin. Muli akong tumayo. Nakaramdam ako ng hiya dahil halos siya na lahat ang gumagawa dito. May kukunin pa ba doon? It's okay. You can sit there, sagot naman niya bago siya muling bumalik sa kusina. Tumatakbo namang muling ilumabas mula doon si Crystal habang may bitbit na tumbler na may print ni Elsa and Anna. May takip ito at may straw na nakasuksok, nanay. Akin po to. Bigay sa akin ni Daddy. Kaagad niya itong ipinakita sa akin. Wow, ang ganda. Ito po si Elsa. Ito naman po si Anna. Ito si Ulap. Isa-isa niyang itinuro sa akin ang mga larawang naroroon. Si Olaf yan, anak. Ulap. Natawa na lamang ako sa pagbigkas niya ng ulap. Wala namang laman ito, anak. Lagyan natin ng tubig. Nahugasan na ba to? Lapong tubig, eh. Muling lumabas si Cloud habang may bitbit namang mangkok. Inilagay niya ito sa gitna ng mesa. Saan galing ito? Tanong ko sa kanya patungkol sa tumbler, dala ng kontraktor. Alam ba nila kung para kanino ang silid na yon? Sinabi mo ba ang tungkol kay Crystal? No. I told you, not now. Hindi na lang ako nagtanong pa. Lagyan natin to ng laman, anak. Dito ka na lang kay Daddy. Opo. Kaagad na rin siyang naupo sa silya niya. Nagtungo naman ako sa kusina, dala ang tumbler. Hinugasan ko muna ito ng mabuti bago ko nilagyan ng tubig. Muli na rin akong bumalik sa dining room. Naabutan kong nilalagyan na ng kanin ni Cloud. Ang plato ko, mayroon na rin ang plato ni Crystal. Heto na, anak. Ipinatong ko na sa tabi ng plato niya ang tumbler niya. Yee! Gusto ko na po inom, nanay. Napapalakpak pa siya sa sobrang tuwa. Sige, pero kaunti lang. Kumain ka muna ng kanin. Opol, mabilis din naman niya itong kinuha at sumipsip ng tubig sa straw. Naupo na rin ako sa silya ko. Nakita ko nga pala yung room, ani ko kay Cloud. Approve ba sa iyo? Tanong niya habang abala naman siya sa pagsandok ng ulam sa mangkok. Ang ganda, sobra. Siguradong magugustuhan niya yon. Hindi ko napigilang mapangiti. Magmumukha siyang prinsesa sa loob noon. Definitely. Umiti din naman siya na may kasamang pagtangsero. Hindi ko tuloy napigilan ang mapatitig sa kanya. Let's just shop for furniture in online shops. Tulungan mo na lang akong mamili. CJ. Hindi ko mapigilan ang mas lalo pang mapangiti. Masaya ako dahil kinukuha niya ang opinyon ko pagdating sa anak namin. Excited na rin akong mamili ng mga magagandang gamit para sa room ni Crystal. Pagkatapos naming kumain ay hindi na ako pumayag pa na hindi ako ang maghugas ng mga plato. Kaya ko namang kumilos, wag lang mabend ang likod ko. Sobra na akong nahihiya sa kanya dahil alam kong pagod na siya buong araw sa pag-aasikaso sa amin at sa mga trabahador niya. Siya pa ang nagluto. Kung bakit kasi pinaalis pa niya ang mga kasambahay? Sila naman ni Crystal ang naglinis ng mga mesa sa dining room at dito sa kitchen. Nagtulong din silang dalawa sa pagwawalis ng sahig na may kasamang kulitan at paglalaro nilang dalawa. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti habang nililingon-lingon sila. Buong oras na nakangiti si Cloud. Ngayon ko lang din natuklasan na may pagkamakulit din pala siya at malaro. Mukhang alam ko na kung saan nagmana ang anak namin. Mula sa pagiging masungit, maldita kong minsan, madaldal, makulit at malambing, unti-unti ko nang nakikita ang mga ito kay Cloud simula noong makilala ko siya sa Italy, makaengkwentro namin sila sa simbahan. At hanggang sa makasama na namin siya sa bubong na ito, hindi ko rin napigilan ang maluha. Sana ay ganito na lang kami palagi. Sana nga ay wala ng problema. Pero alam kong hindi pa natatapos dito ang lahat. Dahil nandyan pa ang ex-fiancé niya. At babalik na siya. Nagsisimula pa lang kami matapos naming maglinis sa kusina ay umakyat na rin kami sa kwarto ni Cloud, sa ikalawang palapag nitong mansion. Magkakatabi pa rin kami sa kama. Nasa gitna nila akong dalawa.
Plano na sana naming mamili ngayon ng mga kagamitan sa isang online shop gamit ang iPad ni Cloud, pero nakikisali sa amin si Crystal kahit naka-on naman ang ihi sa aming harapan. Mas natutuwa siya sa iPad ng daddy niya, kaya ipinagpaliban na lang muna namin ang pamimili. Malalaman kasi kaagad ni Crystal ang surprise namin sa kanya ng daddy niya. Kinabukasan ay nagising pa rin akong kayakap si Cloud. Nasasanay na yata ang lalaking ito na niyayakap ako sa pagtulog. Baka kapag nagpatuloy siyang ganito ay masanay na rin ako sa kanya. Tapos pagdating sa dulo ay hindi niya rin naman ako mapapanindigan. Siya pa rin ang nagpaligo sa amin ni Crystal. Si Cloud din ang palaging nagpapaalala sa akin sa pag-inom ko ng mga gamot ko sa tuwing natatapos kaming kumain. Pagsapit ng tanghali ay muling bumalik ang dalawang kontraktor. Ang sabi ni Cloud ay may kaunting aayusin na lang daw sa silid ni Crystal, kaya naman muli kaming nagkulong ni Crystal sa loob ng silid niya. Tinuruan ko na lamang siyang muli sa pag-aaral niya, dito naman kami napunta sa pagbibilang. Kulang siya sa mga gamit at books, kaya siguro ay ire-request ko kay Cloud na bilhan niya si Crystal sa bookstore ng mga kakailanganin niya sa pag-aaral, ngunit nasa kalagitaan kami ng pag-aaral ni Crystal nang makarinig ako ng tinig ng isang babaeng nagsisisigaw mula sa kung saan. Cloud, lumabas ka diyan. Bakit ba ayaw niyo kong papasukin? Sino ba kayo? Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nanay, sino po iyon? Maging si Crystal ay naagaw din ang atensyon mula sa pagsusulat niya. Dito ka lang, anak. Huwag kang aalis, ha? Sisilipin ko lang sa bintana. Opo. Kaagad din akong tumayo at nagtungo sa partition glass wall ng balcony. Hinawi ko ng kaunti ang kurtina at sumilip ako sa kinaroroonan ng gate. Get the pack out of the way. Ano ba? Mga bingi ba kayo? Cloud. Natulos akong bigla sa kinatatayuan ko nang matanaw ko si Athena sa gate habang hinaharangan ng mga gwardya ni Cloud. Di Diyos ko! Nandito na siya! Mas lalo pang kumalabog ang dibdib ko habang nakatanaw sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Athena Becker na iyon. Hindi malabong malaman niya ang address na ito dahil siguradong sasabihin iyon sa kanya ng kapatid niyang si Adam. Ma'am, pasensya na po. Hindi po talaga kayo pwedeng pumasok. Tatawagin po muna namin si Sir, ma'am. Don't you know me? I'm Athena Baker and thus his fiancé. Pasensya na po talaga, ma'am. Pilit pa rin siyang hinaharang ng mga guard. Nakabukas kasi ang pinto nitong balcony kaya dinig na dinig namin ang mga pag-uusap nila sa labas. Marahan ko itong hinila pasara upang hindi sila gaanong marinig ni Crystal. Ngunit binigyan ko pa ito ng kawang upang marinig ko pa rin ang nangyayaring kaguluhan. Roxanne. Bigla akong napalingon sa likuran ko at nabungaran ko si Cloud na pumasok sa pinto. Wala akong mabasang anumang emosyon mula sa kanya. Daddy. Tapos na isero ako magbilang. Tingin mo po to. Sulat ko po to. Kaagad na tumakbo palapit sa kanya si Crystal habang bitbit ang papel at lapis niya. Titingnan ni Daddy mamaya, okay? Dito lang muna kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ni Nanay. Niyakap niya ng mahigpit ang anak namin at hinalikan sa pisngi. Opo. Daddy, parang may babae po sa labas. Nagsisigaw. Ang ingay nga po, eh. Kita nagsusulat ako, eh. Sasawayin ni Daddy. Lumingon siyang muli sa akin. Close that door, maotoridad niyang utos sa akin. Wala akong nagawa kundi ang isara na ito ng tuluyan bago muling lumingon sa kanya. Followed the orders. Just wait for me to come back. Marahan akong tumango sa kanya. Tumayo na siyang muli at nagtungo sa pinto. Si Cloud, tawag kong muli sa kanya, ngunit hindi ko naman malaman ang sasabihin ko. Nilingon niya rin naman akong muli at binigyan ako ng makahulugang tingin. Walang aalis. Hindi kayo aalis, anya bago niya tuluyan ang binuksan ang pinto. Inilock niya ang doorknob nito bago tuluyang umabas at muli itong isinara. Napakagatlabi ako at pinigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kitang-kita ko kung paano natulos mula sa kinatatayuan niya si Athena habang nakatitig kay Cloud. Kamuntik pa siyang mawalan ng balanse. Bahagyang gumwang ang red stiletto niyang suot sa mga paa niya. Ngunit hindi man lang kumilo si Cloud upang alalayan siya. Tinangkad, anong ginawa nila sa'yo?
Ikaw pa ba yan, Cloud? Bebe niyang hawakan ang mukha ni Cloud, ngunit kaagad din siya nitong tinabig, "Don't you ever call me Yuhay that genderment again. Ikaw ang nagturo sa akin para maging ganito ako at tuluyan ka ng burahin sa buhay ko." "See Cloud, let's talk about it, you just don't understand me. Leave now, Cloud." Tuluyan na siyang hinila ni Cloud pababang muli ng hagdan. Wala namang nagawa na si Athena, kundi ang mapasunod sa kanya. Hinila ko si Crystal palapit sa railings at sinilip sila sa hagdan. "What did they do to you? Tinatakot ka ba nila para sa bata? Pera lang ang katapat nila. Siguradong yan lang ang hinahabol nila sa iyo ngayon. That woman found out how rich you are. We know the strategy of those kinds of people, Cloud." Nagulat ako nang kamuntik ng malaglag si Athena sa hagdan dahil sa malakas na pagtabig ni Cloud sa braso nitong hawak niya. "Cloud, maging ako ay napasigaw din, nakaramdam akong bigla ng takot. Mabuti na lang at mabilis na nakahawak si Athena sa railings ng hagdan. Saglit naman silang napalingon sa amin dito sa itaas, bago muling bumaling si Cloud kay Athena. "You don't know them to judge, look that you don't know anything about them," mariin niyang sagot kay Athena. Para namang malulusaw ang puso ko sa ginagawa niyang pagtatanggol sa aming mag-ina. "Nakakaya mo na ako ngayong saktan ng dahil sa kanla? Nag-iba ka na, Cloud. Sinisira nila ang isipan mo. Hindi ikaw yan. Leave now and don't ever come back here. Don't you ever tear aside to mess with Esva girls." Muling hinawakan ni Claude ang braso niya at hinilang muli pababa ng hagdan. "Claude, pakinggan mo muna ako." Tuluyan na silang nakababang hagdan. Patuloy pa rin sa paghila si Cloud sa kanya patungo sa pinto nitong bahay. "Okay, fine. Promise I won't bother them anymore. Hahayaan ko na sila sa'yo kung yan ang gusto mo. Please Cloud, I need you now. Bigyan mo muna ako ng time." "Huwag ngayon." Muling binitawan ni Cloud si Athena pagdating sa pinto. "Ano pa bang gusto mo?" "At letting you go, aren't I? Pinalalaya ko na kayo ng Joaquin na yon. Claude, pagkasunduan na lang natin to, hindi ko naguguluhin pa ang babaeng yan at ang anak mo. But, please, wag mo muna silang ilabas ngayon. This is important. Even just now, pagbigyan mo muna ako. Last na to, please. Maawa ka sa akin." Halos maglumuhod si Athena sa harapan ni Cloud. Lumingon sa amin si Cloud, ngunit wala akong mabasang anumang emosyon mula sa kanya. Muli rin siyang bumaling kay Athena at bumuntong hininga ng malalim. "Let's go." Muli na niya itong hinila palabas ng pinto hanggang sa tuluyan na silang mawala sa paningin namin. Napabuntong hininga ako ng malalim at hindi ko malaman ang iisipin ko. Naghahalo-halo ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Masaya ako sa mga narinig ko mula kay Cloud, pero bakit parang iba? Parang may mali. "Nanay." Napayuko ako sa anak ko na ngayon nakatingala na sa akin. Hawak pa rin niya ang phone ko at ang earphone. "Halika na, anak. Pasok na tayo sa loob." Hinila ko na siyang muli patungo sa loob ng silid ni Cloud. Isinara ko ang pinto at dinala siya sa kama. "Nanay, gusto ko Elsa." "Saka sige, anak. Ilalagay ko kay Elsa." Kinuha ko ang phone mula sa kanya bago ako nagtungo sa partition glass wall ng balcony. Hinawi ko ng bahagya ang kurtina at tumanaw sa gate. Naabutan ko pa doon ang paglabas nila Athena at Cloud. Nangunguna si Athena habang nasa likuran niya si Cloud. Kaagad ding isinara ng mga guard ang gate. Aalis sila? Saan naman sila pupunta? At ano yung importanteng bagay na sinasabi kanina ni Athena sa kanya? Parang hindi maganda ang kutob ko. Mukha pa namang ingrata ang babaeng yon. Hindi ko makakalimutan ang mga panghusga at mga panlalait na sinabi niya sa akin kanina. Akala ko pa naman mabait siya. Kapatid ba talaga siya ni Adam? Parang hindi naman sila magkamukha. Lalo naman ang mga ugali nila. Malayong malayo. Nanay, gusto ko na Elsa. Tagal-tagal mo naman eh. Napalingon ako sa anak ko na nasa ibabaw ng kama at nagpapagulong-gulong na doon. Saksihi ka na lang manood ng Elsa, anak. Mas malaki sa TV, kaagad na akong lumapit sa TV at binuksan ito. Hindi na siya pwedeng magbabad pa sa phone dahil siguradong masasanay siya.
Wala naman Elsa diyan, nanay. Meron. Hahanapan natin, kaagad kong tinungo ang isang movie app gamit ang remote control kung saan may mga movies kaagad ko rin namang nahanap ang Frozen movie. O, ina ba? May Frozen din dito. Ayaw mo kasing manwala kay Nanay Elsa Bigla namang napabangon mula sa kama si Crystal. Bumaba siya at tumakbo palapit sa Nanay, ayan po de Elsa at Anna. Kapatid sila Tinuro pa niya sa akin ang magkapatid sa movie na parang hindi ko naman kilala. Oh, sige na. Maupo ka na. Dito ka na lang sa kama. Huwag kang masyadong lumapit sa nanay, gusto ko rin po kapatid. Tulad ni Anna. Ako si Elsa. Kapatid ko de Anna. Ha? Napahinto naman ako sa sinabi niyang yon. Lumapit na rin siya sa akin dito sa paanan ng kama. Diyos ko. Patay na. Gusto na kaagad niya ng kapatid, napakagulo pa nga ng buhay naming dalawa. Hindi pa namin sigurado kung paninindigan ba talaga kami ng ama niya. Hindi ako sigurado kung totoo yung mga sinabi niya kanina o baka sinisave niya lang ang ego niya laban kay Athena. Hae! Manood ka na lang muna, anak. Huwag mo na munang isipin yung kapatid-kapatid na yan. Sasabihin ko kay daddy, gusto ko kapatid. Ha? Naku, anak. Huwag na huwag mong sasabihin yan sa kanya. Hayaan mo na muna ang daddy mo, okay? Magkakaroon ka rin naman ng kapatid someday kapag kaya mo na silang alagaan. Kapag malaki ka na. Malaki na ako, nanay. Ako papadede sa kanya. Saan mo naman papadedehan? Dulto. Hinawakan ko ang dede niya at pinisil-pisil. Ah, nanay. Kiklit ako, Kaagad din naman niyang iginapos ang mga braso niya sa dibdib niya habang humahagikik, ala akong dede. Ikaw, nanay, lako dede. Ang dede ko naman ang hinawakan niya at pinisil-pisil. Ikaw talaga. Natatawa na lamang ako sa kanya. Hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. Dede ako, nanay. Kaagad niyang dinukot ang dibdib ko mula sa collar ng duster ko. Leba, dalaga ka na? Dapat hindi ka na dumidede. Sabi mo, di pa ko malaki. Napatapik akong bigla sa noo ko sa sinabi niyang yon. Nagpatuloy siya sa pagdukot sa dibdib ko mula sa collar ng duster ko. Nanonood ka ng Elsa, di ba? Unt lang, nanay. Napailing na lamang ako sa kanya at hinayaan siya. Baby pa naman kasi talaga siya at hindi pa rin iyan mawawala sa kanya kahit wala na akong gatas. Lumipas ang ilang oras. 4:00 na ng hapon ngunit hindi pa rin bumabalik si Cloud. Natapos na lang ang movie at nakatulog na si Crystal sa kandungan ko ay hindi pa rin siya bumabalik. Naalala kong bigla ang mga kontraktor na dumating kanina. Hindi ko naman sila nakita kanina noong lumabas kami ni Crystal. Hindi kaya pinauwi na ni Cloud kanina bago dumating si Athena? Siguradong makakasagap ang mga iyon ng chismis kung hindi. Marahan akong tumayo at ibinaba ang ulo ni Crystal sa carpet. Kumuha ako ng unan at kumot at inilagay sa kanya. Pinatay ko na rin ang television. Nagtungo akong muli sa partition glass wall ng balcony at muling sumilip sa labas. Tahimik naman sa gate. May 3 gwardya doon na abala sa pagkukwentuhan habang nakaupo sa mga silya. Naisipan kong lumabas ng silid. Tinungo ko na muna ang magiging silid ni Crystal at binuksan ang pinto nito. Sumilip ako sa loob ngunit wala namang tao. Malamang ay nakauwi na nga ang mga kontraktor na yon, napansin ko na mukhang may nadagdag nga na paint dito sa loob. Isinara ko ng muli ang pinto at nagtungo naman sa railings ng hagdan. Sumilip ako sa ibaba. Napakunot ang noo ko dahil wala na sa sahig malapit sa dining room ang mga nagkalat na bubog ng vase na nabasag kanina. Sino ang naglinis? Naisipan ko nang bumaba ng hagdan at nagtungo doon. Malinis na nga ang buong paligid. Mukhang may naglinis. Hindi kaya yung mga guard sa labas dalawa baka inutusan sila ng amo nila. Naisipan ko na lang na lumabas at nilapitan sila sa gate. Nahinto naman silang bigla mula sa pagkukwentuhan nila at mabilis na nagsitayuan mula sa kani-kanilang mga silya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Lalabas po ba kayo? May kailangan po ba kayo, ma'am? Kaagad nagsunod-sunod ang mga tanong nila sa akin. Hindi ako lalabas. Itatanong ko lang kung nabanggit ba sa inyo ng amo nyo kung saan sila pupunta.
Hindi po, ma'am, ang sab lang po ay bantayan kayo at babalik din daw sila kaagad. Ganon ba? Napatango-tango na lang ako sa mga sagot nila. Sino ang naglinis sa loob? Ako po, kaagad na tumaas ang kamay ng isa sa kanila. Yung mga kontraktor. Naka-alls na rin po, ma'am. Sandal lang naman po slakan na. Okay. Sige, salamat, muli ko na rin silang tinalikuran at muling bumalik ng bahay. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng mainom sa ref, may nakita pa akong tirang juice na nasa pitchel. Inilabas ko ito at naglagay sa isang baso. Nagtungo ako sa dining room at naupo sa isang silya. Mula dito sa kinaupuan ko ay tanaw ko ang pinto ng bahay. Makikita ko ang pagdating ni Cloud. Nakailang lagok akong juice bago ko ibinaba ang baso sa mesa, sa harapan ko. Huminga akong muli ng malalim dahil pakiramdam ko ay punong-puno ang dibdib ko. Napapatulala akong bigla. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Cloud. Ganon na lamang ang paglakas at pagbilis ng kidney puso ko. Bigla akong napatayo mula sa silya. Didiretso naman sana siya sa paglalakad patungo sa hagdan nang bigla siyang mapalingon sa kinaroroonan ko. Napahinto siya at napatanaw sa akin. God! Mas lalo pang bumilis ang puso ko nang maglakad siya palapit sa akin. Roxanne, si Crystal. Nasa itaas. Natutulog. Inakatulugan niya yung Frozen movie. Nanood sila kanina, hindi ko mapigilan ang sunod-sunod kong pagkautal at panginginig ng buo kong katawan. Hindi ko rin magawang salubungin ang mga mata niyang nakakatunaw kung tumitig. Para akong kandilang maupos sa kinatatayuan ko. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang makapasok dito sa loob ng dining room. About what the sold earlier, aayos lang, noontlahan ko naman. Alam kong kailangan mong gawin yon sa harapan in Athena. Mabilis kong dinampot ang baso na mailaman pang juice at nagtungong muli sa kusina. Don't get it, naramdaman ko naman ang pagsunod niya rin sa akin. Bakit ba sumusunod pa siya? Nagtungo ako sa sink. Inubos ko ang laman ng baso, ngunit kitang-kita ko ang malakas na pangangatal ng kamay ko. Ngunit isang malaking kamay ang humawak bigla sa kamay ko, kaya nahinto itong bigla sa pangangatal. Ramdam ko si Cloud sa likuran ko. You might drop it and break it. Kinuha niya ang baso mula sa kamay ko at marahan itong ibinaba sa sink. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay tatalo na ang puso ko mula sa dibdib ko. Look at me, anya sa napakababang tinig. Dahan-dahan ko siyang nilingon hanggang sa magtama ang aming mga mata. Napakalapit niya sa akin at bahagyang nakayukod dahil sa mga palad niyang nakatukod sa countertop ng sink. At nasa magkabila ko itong tabi kaya naman natrap ako sa mga braso niya. Si Cloud. You're shaking. Napasimangot ako sa tanong niyang iyon. Kaagad namang sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi niya habang nananatiling nakatitig sa akin. Are you afraid of me? Hindi, no, mabilis kong sagot sa kanya, na siyang mas lalo pa niyang ikinangiti. Maya-maya ay napansin ko ang mas lalo pang paglapit sa akin ng mukha niya. Nagkarambulan na ng husto ang mga laman loob ko sa katawan ko, ngunit naninigas naman ako mula sa aking kinatatayuan. Nagpatuloy sa paglapit sa akin ang mukha niya hanggang sa nararamdaman na ng pisngi ko ang maint niyang hininga. Ako naman ay halos hindi na makahinga sa ginagawa niya, naririnig ko na ang malakas na kabog ng dibdib ko at para na akong maihi. Muli pa rin siyang nagpatuloy hanggang sa tuluyan nang lumapat ang mga labi niya sa mga labi ko. May gumapang nakakaibang init sa loob ko mula sa kanya. At para akong naging komportable bigla. Marahan niya akong hinalikan. At parang may isip ang mga mata ko dahil kusa ang mga itong pumikit at ninamnam ang tamis ng mga labi niya. Hindi rin nagtagal at muli niya rin itong binitawan, ngunit ramdam ko pa rin ang pagsayad ng mga labi niya sa akin. Dinilat kong muli ang aking mga mata at sinalubong muli ang mga titig niya. I mean it, napahinto ako sa sinabi niya. What he said earlier is true. Mas lalo pa akong napanganga at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. I have no other woman to bring to the altar but you, kakaibang saya ang naramdaman ng puso ko sa mga sinabi niya. Crystal deserves to have a whole family. And did sis do anything for my daughter, ngunit unti-unti rin itong naglaho na parang bula. Hindi ako nakapagsalita.
Para akong napiping bigla kasabay ng unti-unting pagbigat muli ng dibdib ko. For our daughter pero sa huli ay pinili ko pa ring ngumiti sa kanya. Para sa anak natin. You agree, bigla niyang tanong habang nakatitig sa akin. Nasa ganoon pa rin kaming posisyon at nakikita ko sa reaksyon niya ang gulat at tila hindi makapaniwala. May saya akong nababasa sa mga mata niya. Para sa anak natin. Bigla siyang napakurap. Siya naman ngayon ang hindi kaagad nakasagot. Unti-unti ring nagbago ang reaksyon niya, ngunit nanatili pa rin siyang nakatitig sa akin. Naglaho ang saya sa mga mata niya pero maya-maya ay ngumiti din siya. Oh, I'm sure Crystal will be really happy with this. Pag-aaralan ko pa yung date kung kailan natin ito isasagawa pero hindi pa sa ngayon. May kailangan pa akong tapusin at asikasuhin sa ngayon. Bahagya na siyang lumayo mula sa akin. Umayos na siya ng pagkakatayo niya sa harapan ko. Napatango-tango naman ako sa sinabi niya. Oo, okay lang. Masyado rin naman kasing mabilis ang pangyayari at biglaan talaga to, siguradong mabibigla rin ang pamilya mo kapag nalaman nila to. You're right na mayani ang saglit na katahimikan sa aming dalawa. Umiiwas na rin ang mga mata niya sa akin na tulad ko sa kanya. Ako na ang magluluto ng hapunan natin ngayon, muli ko na siyang tinalikuran. Kaya mo na ba? Naman. Hindi naman may bubend ang likod ko sa pagluluto at saka, may suot naman akong braced, alright. I'll just help you. Ano bang menu mo for tonight? Anong mga recipe mo para malhanda ko na, ako na lang kaagad kong putol sa kanya. Kaya ko namang mag-isa. Nilingon ko siya at nakita ko ang paghinto niya at pagtitig niya sa akin. Kaagad ko rin siyang ninisian. Pipasilip na lang si Crystal. Baka kasal magising na siya at lumabas ng kwarto. Nag-aalangan pa rin ako sa pag-uutos sa kanya pero wala akong choice kundi ang gawin iyon para lang iwan na niya ako. Gusto kong mapag-isa. Sandali pa rin siyang tumitig sa akin bago marahang tumango. Okay, tumalikod na siya at lumabas ng kusina. Doon pa lamang ako napahugot ng isang malalim na buntong hininga. Lang segundo akong napatulala sa harapan ng sink. Nagpapaikot-ikot sa isipan ko ngayon ang mga sinabi niya kanina, tama ba ang desisyon naming ito? Magpapakasal kami hindi dahil may damdamin kami para sa isa't isa, kundi dahil lang may anak kaming dalawa. Magiging masaya naman ba kami kapag dumating na ang araw na yon, dalawa itatali niya ang sarili niya sa akin, kahit wala naman siyang nararamdamang anuman para sa akin. Ganon niya kamahal si Crystal para gawin yon? Siguro'y palagi na lang naming iisipin ang anak namin. Dahil para lang sa kanya ang lahat ng ito. Kaligayahan niya lang ang mahalaga para sa amin. Napabuntong hininga akong muli ng malalim. Sinimulan ko na ang pagluluto kahit gulong-gulo ang isipan ko sa ibang mga bagay. Bahala na nga lang, papaubaya ko na lang kay God ang lahat. Kayo na lang po ang bahala sa amin. Sana nga ay tama ang desisyon naming ito. Eksakto natapos ako sa paghahanda ng pagkain sa mesa ay dumating ang mag-ama mula sa ikalawan palapae si bahay. Nanay! Gising na po, Kolwu. Sarap ulam. Gutom na ako. Kaagad namilog ang mga mata ni Crystal sa mga pritong chicken na nasa isang malaking mangkok. Nangutitap ang mga mata niya at may pagpalakpak pa siya. Nagluto din ako ng kanton na may maraming gulay at sinahugan ko rin ng kaunting karne. Mabuti na lang at kumpleto ang mga recipe sa ref, hindi ako nahirapan makaisip ng lulutuin. Ngayon nga ay nangangamoy ang mabangong mga niluto ko na nakahayin na ngayon sa mesa. Mukhang mapaparam din ang kain ni Daddy nito, ani Cloud naman habang nakatitig sa mga pagkain at nilalanghap ang bango ng mga ito. Natuwa naman ako dahil nagustuhan niya ang mga luto ko. Kain na tayo. Upo na, anak, kaagad kong hinila ang silya ni Crystal at inalalayan siyang makaupo. Sarap, nanay. Pray chicken. Pray muna, ani ko naman sa kanya. Opo. Naupo na rin si Cloud sa silya niya. Ang anak namin ang nanguna sa pagdarasal. Sandali kaming natahimik ni Claude at nakinig lang sa kanya. Maraming salamat po, Papa Jesus, sa masarap na pagkain namin luto ni nanay. Sana po bukas ulit, amen. Kaagad din siyang nag-sign of the cross at sumunod naman kami ng daddy niya sa kanya. Good job, you thy princess. Galing talaga, puri naman sa kanya ni Cloud.
Hindi maalis-alis ang mga ngiti sa mga labi niya habang nakatitig sa aming anak. Turo po sa akin ni Nanay, Daddy. Pray muna bago kain. Kakain na Muli na naman siyang napapalakpak habang nakatitig sa mga chicken. Lexa, I made the right decision then. Napalingon ako kay Cloud sa sinabi niyang iyon. Nahuli ko naman ang pagtitig niya sa akin at munti niyang ngiting sumisilay sa mga labi niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Kaagad na rin kaming nagsimula sa pagkain. Akala ko ba ayaw mo ng chicken? Tanong niya sa anak namin nang inuna nitong damputin ang isang legs ng chicken sa mangkok. Medyo malamig naman na ito kaya hinayaan ko lang siya. Gusto ko po yan, Daddy. Paborto ko po yan. Napangiti na lang ako sa sagot ni Crystal. Binibigyan kita noon pero ayaw mo, bubulong-bulong naman ni Cloud, habang ipinaglalagay na rin niya ng kanin ang plato ng anak namin. Marahil ay naalala niya noong unang araw namin dito. Hindi tinanggap ni Crystal ang mga fried chicken dahil sa sama ng loob sa kanya. Matapos naming kumain ay si Cloud na ang nagpumilit na maghugas ng mga plato. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan siya. Pinunasan naman namin ni Crystal ang mga mesa sa dining room at dito sa kusina. Anak, mauuna na si Nanay sa taas, ha? Dito ka lang kay Daddy. Hintayin mo siya, opo, Nanay. Punta ka na doon kay Daddy, opo. Kaagad na rin siyang tumakbo pabalik ng kusina. Ako naman ay tumalikod na at nagmadali sa pagtungo sa hagdan. Umakyat ako sa itaas at pumasok sa silid ni Cloud. Dumiretso ako sa banyo at inilock ang pinto. Mauuna na akong maglinis ng katawan ko sa kanila upang hindi na ito gawin sa akin ni Cloud mamaya. Si Crystal na lang ang lilinisan niya mamaya. Dinala ko ang isang stool na naririto sa loob ng showroom. Binalutan ko muna ng isang cap ang buhok ko bago ako naghubad ng lahat ng saplot sa katawan ko, kasama na rin ang brace. Naupo ako ng tuwid sa stool bago ko sinimulang sabunin ang katawan ko. Sa pamamagitan kasi nito ay magagawa kong kuskusin ang mga hita ko kahit hindi ako yumuko. Hindi ko lang talaga feel na magpahawak sa kanya ngayon. Mabigat ang dibdib ko. Nang matapos ako ay kaagad na rin akong nagbanlaw at pinatuyo ang katawan ko ng isang puting tuwalya. Itinapis ko rin ito sa sarili ko bago ako lumabas ng showroom. Inilabas ko na rin ang stool at pinunasan gamit ang mga pinaghubaran kong damit. Nag-toothbrush na rin ako ng mga ngipin ko. Roxanne. Napalingon ako sa pinto nang marinig ko doon ang boses ni Cloud at sunod-sunod niyang mga katok. Bigla tuloy akong nagmadali sa pagtutoothbrush. Nanay. Narinig ko rin ang matinis na boses ni Crystal at mahihinang katok naman na sa tingin ko ay sa kanya nagmumula. Sandali. Matatapos na ako. Kaagad akong nag-gargle. What are you doing? Muling tanong ni Cloud. Matatapos na ako. Kaagad ko nang pinunasan ang basa kong mukha bago ako lumapit sa pinto. Hinawakan ko ng mahigpit ang tapis kong tuwalya sa gitna ng dibdib ko bago ko pinihit ang doorknob at binuksan ito. Nanay. Bumungad silang dalawa sa labas. Mabilis na dumako ang mga mata ni Cloud sa katawan ko. Napahigpit naman ang pagkakahawak ko sa tapis ko. You're done. Ikaw na lang ang maglinis kay Crystal. How did you soap your legs? Gumamit akong stool. Nagawa ko naman. Hindi naman sumakit ang likod ko. Binigyan ko siya ng walang kaamor-amor ng ngiti bago ko siya dinaanan sa gilid ng pinto. Naging maingat ako upang hindi ako mapadikit sa kanya. Ramdam ko naman sa gilid ng mga mata ko ani pagtitig niya sa akin. Nanay, tapos ka na po linis? Tapos na ko, anak. Punta ka na kay Daddy. Patulong ka na sa kanya. Opo. Lika na, Daddy. Kaagad na rin niyang hinawakan ang kamay ng Daddy niya at inuyog ito. I'll help you get dressed. Kaya ko na rin, kaagad kong putol sa sinasabi ni Cloud. Kasabay ng mabilis kong pagpasok sa loob ng walk-in closet. Ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin, ngunit kaagad ko nang isinara ang pinto. Napasandal ako dito at napahinga ng malalim. Napakalakas pa rin ang pagsasal ng dibdib ko. Ganito siya sa tuwing naririyan ka sa malapit. Kaagad na akong kumuha ng duster at underwear. Inuna ko munang isuot ang extra kong brace bago ko isinuod ang mga ito. Nahirapan ako sa panty ko pero nagawa ko pa rin naman itong isuot. Matapos ay kinunan ko na rin ang damit pantulog si Crystal. Lumabas na rin ako at nagtungo sa kama. Nagsuklay ako ng buhok ko habang hinihintay silang lumabas ng banyo.
Nakabukas lang naman ang pinto nito at naririnig ko ang mga boses nila sa loob. Sa bathtub lang naman niya nililinisan si Crystal, hindi nagtagal ay lumabas na rin ang banyo ang anak namin. Balot ng tuwalya ang buo niyang katawan. Ang ama niya ay naiwan sa loob. Nanay, tapos na po ko. Bango ko na. Halika na. Dadamitan na kita. Patingkayad siyang naglakad palapit sa akin, habang nakawaki face inasikaso ko na siya ng mabilis habang nasa loob ng banyo ang daddy niya. Siguradong naliligo na iyon. Ugali niya ang maligo kahit gabi paglabas niya ng banyo ay hindi ko na siya tinapunan pang tingin. Mabilis lang siyang nakapagbihis sa closet, hindi ko rin siya kinausap kahit palakad-lakad siya sa paligid. Nalalanghap ko ang napakabango niyang kolog, ramdam ko rin ang panaka na kanyang pagtitig sa akin. Patihim-tahim din siya na parang nagpapapansin. Leslie, nanood kami ng ZV ni Crystal. Nasa Frozen movie na naman kami ngayon. Hindi na yata nagsasawa ang batang ito sa movie na to. Nahiga ako sa pinakagilid ng kama at niyakap siya. Yung walang space sa tabi ko para sa ama niya. Napakaluwag naman dito sa kabilang bahagi. Dito siya humiga sa tabi ng anak niya, total para lang sa anak namin kaya niya ako pakakasalan. Bakit may pagtabi pa siya sa akin? Maya-maya ay pinatay na niya ang ilaw sa kisam at humiga na rin siya sa tabi ng anak namin. Baby, matulog ka na. Hindi ka pa ba inaantok? Anya sa anak namin. Sumiksik din siya sa amin at niyakap ang anak namin. Dumikit ang balat niya sa braso ko. Pasimple kong inilayo ito mula sa kanya. Daddy, di na ko makahinga. Nonood pa ko eh. Lihim akong natuwa sa sinabing yon ng anak niya. Late na. Matulog ka na. Di pa ako antok, daddy, pinigilan ko ang mapangiti habang nasa dihi ang mga mata ko. Ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin dahil nakaharap siya sa amin ni Crystal, inaantok na si daddy. Maingay ang gisi, ihinaan natin ang boses. Tulog ka na, daddy. Di pa nga ko antok eh. Nood pa ko Elsa at Anna, ikita ko mula sa gilid ng mga mata ko ang pagkamot niya sa ulo niya. Kapat sila, daddy. Daddy, gusto ko din kapatid. Tulad Elsa at Anna. Biglang namilog ang mga mata ko sa sinabing yon ni Crystal na ko naman na, bata ka. Sinabi nang huwag niyang sasabihin yan sa daddy niya, siya naman ngayon ang inisihan ko at inirapan ko. Problema ng nanay mo. May toyo yata ngayon. Kaagad ko siyang sinamaan ng tingin sa sinabi niyang yon. Wala din naman siyang nagawa sa anak niya. Ilang sandali ang lumipas ay napansin kong tahimik na siya sa kinahihigaan niya. Nilingon ko siya at nakita kong nakanganga na siya at humihilik na. Samantalang si Crystal ay namumungay na rin ang mga mata sa gitna namin. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila. Para silang pinagbiyak na bunga. Pati ugali ay iisa. Hindi nagtagal ay tuluyan na ring nakatulog si Crystal. Maingat akong bumangon at bumaba ng kama. Dinampot ko ang remote control na nakakalat na rin sa higaan at pinatay ang VC, nilapitan ko rin ang EV at binunot ang power cord sa wall socket. Muli akong bumalik ng kama at inayos ang kumot ng mag-ama. Malamig ang temperatura dito sa loob ng silid dahil sa nakabukas na aircon. Nasasanay na rin si Crystal sa ganitong klase ng lamig. Mas mahimbing ang tulog niya dito kaysa noong nasa probinsya kami at noong sa bus pa kami natutulog. Mainit kasi doon at maalinsangan. Parang ngayon talaga nahanap ng anak ko ang komportableng tahanan para sa kanya. Lalo't kasama na niya ang daddy niya na pinakapinapangarap niya sa lahat, muli na akong nahiga sa tabi niya. Marahan kong hinagkan ang noo niya bago ko ipinikit na rin ang aking mga mata. Kaagad din naman akong nilamon ng matinding antok. Hanggang sa ako'y tuluyan na ring makatulog. Si Cloud, aayoko, pabulong ko ring sagot sa kanya. Bumaling ako sa kaliwang bahagi upang maiwasan ko ang mukha niya. Hinawakan ko rin ang mga braso niya at tinangka siyang itulak, ngunit wala naman ang mga itong lakas. Uy, galit ka ba sa akin? Umalis ka na diyan, bulong kong muli sa kanya. Ngunit niyakap niya ako at maingat na binuhat. Inalis niya ako sa kama. Si Cloud. Mariin kong saway sa kanya, ngunit hindi siya sumunod, tinangka kong ibaba ang mga hita ko, ngunit malakas niyang sapo ang pang-upo ko. Hindi rin ako makapuwersa dahil baka manakit bigla ang likod ko. Naglakad siya patungo sa sofa at doon naupo.
Mabilis niyang inalalayan ang mga hita ko sa magkabila niyang tabi. At sa pagkabig niya sa balakang ko paupo sa ibabaw niya ay diretsyo pumasok naman sa isi ko ang alaga niyang tirik na tirik kiaa. Napakagatlabi ako at pinigilan ang pag-ungol ko ng malakas. Parang kinain ng napakasarap na sensasyon ang mga ugat ko. Ngunit hindi puwed ito. Nag-aalsa ang dibdib ko. Inilapat ko sa dibdib niya ang pareho kong mga palad upang iangat muli ang sarili ko mula sa kanya. Ngunit masyado nang mahigpit ang pagkakayakap niya sa balakang ko. Hinila na rin niya ako at isinandal sa dibdib niya. Si Cloud. Inis pa rin ako sa kanya pero hindi niya ako hinayaan na makaalis mula sa kandungan niya. I thought you agreed to marry me. Ayaw mo na ba? Have you changed your mind? Bulong niya habang sinisilip ang mukha ko. Ako naman ay nagpakayuko-yuko. Hindi ko siya sinagot. Hey, baby. Hinawakan niya ang baba ko at pilit na iniangat. Tinabig ko naman ang kamay niya pero hinawakan niya ang batok ko at muling siniil ng maalab na halik ang mga labi ko. Hindi ako makagalaw kahit manlaban pa ako. Nakatingala ang mukha ko sa kanya at yakap niya rin ang katawan ko. Nararamdaman ko ang pagtibok ng iing niya sa loob ko kaya may kakaibang sarap akong nararamdaman mula doon. Maya-maya ibinitawan niya rin ang mga labi ko at muling tumitig sa aking mga mata. Please, answer me. I won't force you if you don't want to. Kahit mahina na ang abot ng liwanag ng lampshade dito sa sofa, ay nababanaag ko pa rin ang pag-aalala na lumalarawan ngayon sa mga mata niya. May kirot naman akong naramdaman sa dibdib ko kasabay ng pangingilid ng luha sa aking mga mata. Natatakot lang ako, mahina kong sagot sa kanya. Natatakot saan? Hindi ko naman kayo pababayaan. Biba ka kasi kay kung kailan kasal na tayo, saka mo ma-realize na mali pala ang desisyon natin. Na hindi dapat tuluyan ng tumulo ang mga luha ko sa gilid ng aking mga mata. Ispanandang pandagdag, hindi ba masyadong mabulis ang pangyayari? Mahigit 1 linggo pa lang tayong nagkakasama dito. Kami ang dahilan kung bakit nasira ang kasal mo. At alam kong hindi ganon kadali na mawala dyan sa puso mo, Daddy Athena. Aminin mo man sa akin o hindi, alam ko, nararamdaman ko na mahal mo pa Kazatslia. Nasaktan ka lang sa mga ginawa niya sa sayo, nagtuloy-tuloy na sa pag-agos ang mga luha ko sa pisngi. Bumikil ang malaking bato sa lalamunan ko, ganon din ang bigat sa dibdib ko, hindi siya nakasagot. Hanggang sa mapayo ko siya at unti-unting lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin, mas lalo akong nakaramdam ng sakit sa puso ko dahil tama nga ako. Nagbibingi-bingihan lang siya at isinasawalang bahala ang totoong nararamdaman niya. Ibinabaling niya ang lahat ng yon sa aming mag-ina upang makalimutan niya ang sakit na idinulot sa kanya ng ex-fiancé niya. Lad, sorry. Nalintindihan naman kita, Cloud, Pipero. Mas mabuti siguro kung pipag-isipan muna natin ito ng mabuti. Huwag muna tayo maglumpadalos-dalos. How about Crystal? Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong niya. Sabay naming nilingon ang aming anak na mahimbing na natutulog sa kama. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng awa para sa anak namin. Alam ko namang yon ang pangarap niya, ang mabuo kaming pamilya niya. At gusto pa nga niya ng isa pang kapatid na aalagaan niya. You and Crystal are a family now. They will never go back to the person who trashed me. Muli akong bumaling kay Cloud. Hindi mo masasabuyan ni I stand giving the every word. By flesh and blood are more important to me than people like her, especially if it's the own daughter. Natahimik ako sa sinabi niya. Pero natutuwa akong malaman na mas binibigyan niya ng importansya ang pamilya niya, lalong-lalo na ang anak niya, kaysa sa ibang tao. We can learn to love each other, can't we? Napalunok ako sa sinabi niyang yon, kaya naman sigurong turuan ang puso. Dagdag pa niya, ngunit hindi pa rin ako nakasagot. Natuturuan nga ba ang puso? Parang labag sa kalooban ko yon, dahan-dahan akong umiling sa kanya. Nabanaag ko naman ang pagkunot ng noo niya. Ayokong gawin yon. Pasensya na. Napayuko ako kasabay ng muling pagpatak ng mga luha ko sa pisngi. What? Oh, what do you mean? Dahil. Muli akong tumunghay sa kanya at muling sinalubong ang kanyang mga mata. Nabasa ko sa reaksyon niya ang kabiguan at tila nawawala ng pag-asa. Ayokong minahal mo lang ako dahil tinuruan mo lang ang puso mo. Gusto kong kukusas layang titibok para sa akin.
Ninisan ko siya kahit tuloy-tuloy na umaagos ang mga luha ko sa pisngi. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at marahan itong hinaplos. Huwag kang mag-alala, nangangako ako na dito lang kami ni Kristal para salyo. Hindi ka mlaalis. Hinding-hanggi ko na sliya ilalayo pa salyo. Pero hayaan na muna natin ang tadhana para sa lahat tutal. Pareho pa nating hindi kilala ng husto ang isa't isa. Maglaan pa tayo ng mahabang panahon para doon. Saka na lang natin planuhin ang lahat kapag ayos na, wala ng problema. Sa ngayon, ganito na lang muna tayo. Hinintay ko siyang sumagot ngunit mahabang sandali siyang naging tahimik. Hindi niya rin naman ako pinigilan. Bahagya na rin kasi itong lumambot. Muli akong naupo sa kandungan niya. What if you suddenly fall for someone else? Tanong niya na siyang ikinahinto ko, makakaya mo ba akong hantayin? Naman ngayon ang hindi kaagad nakasagot. Nananatiling walang kabuhay-buhay ang mga mata niya at anyo niya habang nakatitig sa akin. I'm afraid that you might fall for someone else, Dareski. Before I can prove to myself that you really are the woman who now owns the heart, muling bumilis ang puso ko sa hindi ko malamang dahilan. Natatakot siya. Hinding-hindi naman yon mangyayari. Matagal nang nahuhulog ang puso ko para sa iisang lalaki, at nagsimula iyon noong dalhin ko na sa sinapupunan ko ang iniwan niyang binhi sa akin. At magpahanggang sa ngayon ay siya pa rin ang nilalaman nito.